The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, "There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen, and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried. And from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off, and Lazarus at his side. And he cried out, 'Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames.' Abraham replied, 'My child, remember that you received what was good during your lifetime, while Lazarus likewise received what was bad. But now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you, a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours, or from your side to ours.' He said, 'Then I beg you, Father, send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment.' But Abraham replied, 'They have Moses and the prophets. Let them listen to them.' He said, 'Oh no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent.' Then Abraham said, 'If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.'" My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin ng good morning. And thanks be to God for this indeed beautiful morning, for a good sunrise that we had. Pero we continue to pray for our brothers and sisters who were badly, directly affected by this previous typhoon. Pagdasaluhan natin sila na makabangon kaagad, makaligtas din kaagad mula sa napakatinding karanasan, lalo na sa Romblon, sa Bicol region, sa Masbate. We pray for them. At sa iba't iba pang biktima ng bagyong ito. Speaking of bagyo, dagat, this Sunday is the Seafarers Sunday at Migrant Sunday. So pinagdadasal natin yung mga kababayan natin, yung mga may kamag-anak sa inyong nasa barko nagtatrabaho, nasa ibang bansa nagtatrabaho, naninirahan. They are still Filipinos. They are still our brothers and sisters. And as you can see, we have the image. Ito po ay bigay ng Binondo Church. We have the image that fiesta ngayon sa Binondo, San Lorenzo Ruiz, no? Fiesta ng unang Pilipinong santo, San Lorenzo Ruiz de Manila. Hindi lang pagiging Kristiyano-Katoliko ang pinaglaban niya. Dala-dala rin niya, hindi lang ang pagiging Katoliko, dala-dala rin niya kahit may dugo siyang ibang lahi, siya'y Pilipino. Dala-dala niya ang dugong Pilipino. Dahil hindi ka pwedeng maging makadiyos kung hindi ka makabayan. Hindi ka pwedeng maging makadiyos kung hindi ka marunong rumespeto, magpahalaga, magmahal at maglingkod ng iyong bayan. The first Filipino saint. And we pray kasi maraming nakapila ngayon din na magiging Pilipinong santo.
May mga bata, may pari, may katekista, may mga nakapila na pong magiging santong Pilipino ulit. Etong magandang tanong ko sa inyo, gusto nyo rin bang pumila? Ba't parang natakot kayo? Ayoko, Father, papatayin eh. Ayoko nga. Pero mga kapatid, bilang mga Kristiyano, dapat lang. Dapat doon tayo pumipila. Sa kabanalan, sa kaligtasan, sa kabutihan. Ay, ano bang gusto natin pila? Pila lang ng bigayan. Pila lang ng makukuha. Pila lang doon sa sisikat ka, yayaman ka, magiging powerful ka. Saan mo gustong pumila? Bakit yung pila ng kabanalan, yung pila ng katotohanan, yung pila ng kabutihan, bakit parang ang daming umaalis? Kasi sa pilang yan, pwede kang magutom, pwede kang masaktan, mapagod, mainip, pwede kang magsawa. Kaya tayo tuloy nakakaisip, maghangad ng mas madali, mas mabilis na pila, kahit pila ng kasamaan. Mabilis, madali. Pero manood kayo ng news, makinig kayo sa news, anong napapala ng bagay na nakuha sa mali at masama? Listen to this. Lahat ng bagay na nakuha mo ng mabilis, ng madali, pero masama, lahat yan may hangganan. May kalalagyan. Di ba? Amen? Nanonood tayo ng balita. Alam natin kung anong nangyayari ngayon. One day, God's justice will prevail. May hangganan. Anong sabi ng Panginoon sa unang pagbasa kay Amos? Kung sa mundo, siguro kainggit-inggit. Kung sa mundo, siguro kamangha-mangha. Ang mga taong may buhay na marangya. Sabi yan sa unang pagbasa. Siguro ang mundo, manghang-mangha, hangang-hanga, inggit na inggit sa mga taong may buhay na marangya, pero sa mata ng Diyos, sa hukuman ng Diyos, sila ang tunay na kaawa-awa. Di ba yan nasabi ng unang pagbasa? Pero, Father, masama po ba kapag guminhawa? Kaya ayoko nang pinapaalam eh. Kaya ayoko na tuloy nagbibigay kasi pag nagbibigay ako, pag tumutulong ako, nalalaman nila, naku, may pera yan, bigyan mo yan, hingan mo yan, lapitan mo yan. Kaya hindi ko na sinasabi. Mga kapatid, lagi ko itong pinapaalala, hindi ho masama na ikaw ay gumiginhawa, nakakarangya-rangya, ikaw ay nakakaluwag-luwag, ikaw ay may pera na, ikaw ay nakakapag-abroad din, ikaw ay mayroong ganitong bagay, dahil pinaghirapan mo sa malinis at tamang paraan. Huwag mong ikahiya yun. Ang nakakahiya yung mga tamad at umaasa lang. Pero yung ikaw na nagpupursige, nagsasakripisyo, naghihirap, at ikaw ay aangat-angat din, bakit ka mahihiya? Dugot pawis at katapatan ang sangkap niyan. Ano ang sinasabi nakakahiya? Ito yung mga taong ginawa ng sakim, gahaman ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang kasikatan, talento, pera, posisyon. Dahil, bakit sila kawawa? Hindi nila namamalayan, unti-unti na silang ginagawang alipin at tau-tauhan ng kanilang material at makamundong kayamanan. Pero ano ang sabi ni Pablo? It's never too late. Tayong mga nandito pa, tayong mga nabubuhay pa, tayong nagsisimba, nakikinig, nagbabasa ng Biblia, naglilingkod sa simbahan, palasimba, madasalin. Tayong mga buhay pa, alam mo naman kung anong dapat gawin eh. Huwag lang tayong nagpapakatangat, nakikinig at gumagaya lang sa iba. Hindi tayo tanga. May isip tayo. May mabuti kang kalooban. Anong sabi ni Pablo? Kung mas gugustuhin mo lang, sa ikalawang pagbasa, kung mas gugustuhin mo lang maging alagad at lingkod ng Diyos, mas pipiliin mo ang katotohanan.
Mas pipiliin mo ang kabutihan, ang katapatan, kahit ang kapalit ay kahirapan. Yun ang sinapit ni Lorenzo at ng marami pang santo. Bakit? Bakit mo dapat piliin yon? Dahil ang taong lumalaban ng may Diyos at lumalaban sa kasamaan para sa Diyos at pananampalataya ay hinding-hindi mawawala sa pila ng kaligtasan. Anong sabi ni San Lorenzo? Nung siya'y pinapatay na, kasama yung iba pang martir, ano ang sabi nung pumapatay kay Lorenzo dun sa Japan? Itakwil mo lang ang iyong pananampalataya, mabubuhay ka. Talikuran mo lang ang iyong pananampalataya, mabubuhay ka. Anong sabi ni San Lorenzo? 1,000 buhay man ang ibigay, 1,000 beses kong iaalay para sa Diyos. Ang kapalit, di tepok. 1,000 buhay man ang ibigay, 1,000 beses kong iaalay. Anong nangyayari ngayon? Sa buhay ng tao, kapalit ang 100,000, 1,000,000 piso, 1,000,000,000 piso. Ang balis nating ipagpalit si Kristo. Ang bilis mong ipagpalit ang pananampalataya mo. Ang bilis mong ipagpalit ang dignidad mo, ang kalayaan mo. Ang bilis mong ipagpalit ang kaligtasan mo. Iyon ang kawawang tao. Ngayon sa Ebanghelyong narinig natin, si Lazaro at yung mayamang tao. Alam niyo ano ang magandang tinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Si Lazaro, sa mahabang panahon siguro, siya'y nandoon lamang, naghihintay dun sa mumong mahuhulog, dun sa mesa ng taong mayaman. Siguro matagal na ho si Lazaro nandun. Baka sabihin natin, gagayahin po ba namin si Lazaro? Aasa lang. Siguro hindi naman. Perhaps he tried his best. Gumawa rin siya ng paraan para guminhawa o masenso. Pero ang maganda kay Lazaro, kahit na siya sa gitna ng kahirapan, hindi niya pinagpalit sa gawaing mali at masama. Siguro pwede niyang ninakawan yung mayaman. Pwede niyang sinigawan yung mayaman. Pwede siyang nandaya. Pero nandun siya, tapat pa rin umaasa. Sa tulong ng Diyos, may mahuhulog na pagkain para sa akin. Hindi siya gumawa ng mali at masamang diskarte. Magkaroon lang. Pareho silang namatay. Alam niyo mga kapatid, hindi ko sinasabi na gustong-gusto ng Diyos ang paghihirap ng tao. Of course not. Bago mo pahangarin na guminhawa, hinangad na ng Diyos yan para sa iyo. Ang paalala lang niya, huwag mo siyang pangungunahan. Huwag kang didiskarte nang wala siya. Ano ang sabi ni San Padre Pio nung linggo, nung kanyang kapistahan? Without any battle, you will never win a battle without prayer. Hindi ka mananalo sa anumang laban ng mundong ito kung wala ang Diyos sa buhay mo. As we continue this celebration, kagabi ho nagmisa ako sa the feast sa Binondo. Yung aking dalawang sakristan gusto maging pare. Pag tinatanong ang pagdasal natin, sana meron tayong mga sakristan kabataan din na isang araw magpapaalam at gusto nilang pumasok ng seminaryo. Gusto maging pare. Pag tinatanong ako, gaano ba katagal, Father? Mabilis lang naman. Pag tinatanong ako ng mga magulang, Father, kasi baka matagal. Hindi, mabilis lang maging pare. Ilang kataon ba? 10 years lang. 10 years. Ang tagal naman. So kami po ay nag-aral, kami ni Brother Joshua, kami nag-aral sa San Carlos Seminary sa Guadalupe, sa Makati. Sa katabi ng Loyola Memorial. So 10 years. At alam mo ninyo, every Monday, hindi ko alam kung hanggang ngayon, every Monday meron kami tinatawag na free afternoon. 1 to 5 p.m. Pwede kami lumabas, umuwi ng bahay kung gusto, mamasyal, bumili ng kailangan. Basta 5 o'clock kailangan nakabalik na. So para makatawid kami dun sa ABC Mall, dun sa Guadalupe Mall, tatawid kami ng overpass. Kami nung aking kabarkada, dahil lalo na pag medyo taggipit kami,
lumalabas kami ng 4 p.m. na. Bibili lang ng banana cue sa kanang gulaman para lang maranasan naming makalabas, tapos babalik kami kagad. So, 10 years, tawid kami ng tawid doon sa overpass. At alam mo ninyo, meron doon sa overpass na yun, hindi ko alam kung nandun pa sila, maglola. Simula nung first year ko hanggang 10th year, nandun sila namamalimos. Kaya nung last year na, nung patawid na kami nung kaklase ko, sabi ko, alam mo, 10 years na tayo dito, 10 years na silang namamalimos. Nakamagkano na kaya sila? Abay, baka nakaluwag-luwag na't malaki na naipon yan. 10 years na silang nandyan. Pero naisip ko lang ho, at tinanong ako ng Diyos siguro, sa loob ng 10 taong daan ka ng daan, ilang beses mo silang binigyan? O baka masyado ka lang nakatutok, focus, na maging pare. At nakalimutan mo ng maging tao at Kristiyano. Sa misang ito, sa tulong ng panalangin ni San Lorenzo, huwag nating kakalimutan, piliin natin ang tamang pila. Hindi ang pila ng kasikatan, kayamanan, kapangyarihan, kundi ang pila ng kabutihan at kaligtasan. We are in this world, but we are not for this world. Because God is preparing heaven for us. Amen.